What's up guys? Welcome back. Dito naman tayo ngayon sa garahe kasi puro review na lang at tamba yung last nating content. Pati ngayon kasi meron na tayong dumating na parts which panibagong kalikot na naman at hindi ko siya matatawag na upgrade kasi hindi naman siya para sa performance pero para siya sa aesthetic lang ni Brin kapag kapag pinap the hood, 'di ba? So, kung may idea na kayo kung ano 'yon. Ito 'yon, nabili ko lang ulit siya sa Shopee Racing which 750 lang ata ganun or 800. Basta below 1,000 pa siya. Ito yung hood damper na ikakabit ko. Ang brand niya ay Sustec. Sa mga hindi pa nakakaalam, ayan, nasa Shopee lang 'to. Tapos madami siyang varieties para sa iba't ibang model ng sasakyan. So hindi lang siya pang Corolla, meron din sa Itlog ata, sa Mitsu, sa Honda. Ayun, ang tawag nila bonnet damper pero mas tatawagin ko siyang hood damper. Kung magkakabit kayo ng ganito sa ibang kotse, pero gawin nating reference tong project natin na Corolla big body. Tingnan niyo mabuti yung design itong sa may mount, sa may hood kasi iba't iba yan eh. For example, yung dun kasi sa Corona natin, kay Remy, hindi ganito yung dulo niya. So, ayun, check nyo lang ng maigi at pag-aralan nyo bago nyo i-check out sa Shopee para hindi na kayo magkamali or magdoble-doble ng bili. So, ito, napag-aralan ko na siya kaya ito yung binili ko na mismo. Pati based din sa pag-test fit ko kasi kanina. Bago ako nag-video, nag-test fit na muna ako syempre para hindi mapahiya, di ba? Ayan. Kaya ito yung gagawin ko. May naisip kasi ako na adjustment or modification dito. Bale, tatabasin ko kasi itong part na to. Ang una kong ginawa dito, ayan, kung makikita nyo sa picture, nasa palaman siya nitong bracket na to. So, itong bracket, tapos nakaipit tong hood damper, then itong hood. So, nakapalaman siya in short. Sa tingin ko kasi, may mas magandang tibay kapag nandito siya sa ibabaw mismo. Kaso ang challenge dito, kailangan ko lang tabasin tong part na to para 'di ba mailapat kasi kung maglalagay lang ng spacer which kinonsider ko na rin kanina kaya merong nut dito sa tabi. Nakita ko na parang nagfe-flex kasi yung part dito, may lumalagitek. So kailangan din natin i-consider yung andito kabitan kasi meron yang nut dito sa loob. Ito na guys yung result ng pagsira ko sa original parts nitong project car natin. Pero kita nyo naman, di ba? Oh. Ipilox ko na lang to. Gamit ako ng spray can. Mas makikita nyo ngayon bakit ko siya tinabas. Hindi dahil kamote ako, pero ayun oh. Mas maganda na yung lapat niya kapag binolt ko siya dito. Tapos ito pa pala isa yung imomod. Medyo nakabali yan, so tinuwid ko lang. Sa case natin ngayon, medyo kulang pa yung pagtutuwid ko. Ayan, kita nyo. Dahil medyo ano siya. Parang may shape siya talaga eh. Hindi siya perfect na straight. May naisip akong mas mabilis na paraan para tumuwid tong part na to. Medyo mahirap siyang gamitan ng plies, i-bend. 'Di ba? Kasi makapal to eh. So, ayun, kung wala kayo ng martilyo, tapos solid na kahoy, patungan. Then, gantuin nyo lang. Yun. Oh, 'di ba? Kita nyo? Pumantay, no? Oh, hack 'yon, hack. Yan, didiskarte lang tayo ng malupit. Ngayon, nilalagay na natin siya dun sa sinira nating bracket. Ayun, ang ganda ng finish, 'di ba? Lapat na lapat. So, ano yung ginawa ko dito sa passenger side? Doon lang din yung gagawin sa kabila.
test na natin siya. Medyo mabigat lang siya kasi carbon fiber hood yung gamit natin dito kay Brin. Kaya kailangan ng pwersa. Pero in terms ng nakakatakot ba, tingin ko hindi naman. Kasi walang natunog walang nag-snap. Ayun. Huwag nyo muna higpitan ng todo kasi kailangan natin ng alignment na gagawin. Ganon din yung may encounter nyo or baka matsambahan nyo na naka-align na kapag kayo na yung nagkabit. Pero sa case ko, hindi ko siya natsambahan. Kaya, ayun, no, tima, layo, diba? Ito na yung finished product natin. 'Di ba? Kita nyo, lapat na lapat. Ang ganda ng pagkaka-mount. So mamaya ko na lang siya i-align. Hindi ko na ipapakita sa inyo kasi trial and error 'yun. So baka ma-encounter nyo rin yung ganito. So ito lang yung i-advise ko na kung marunong kayo mag-grinder at gusto niyo ng mas mukhang proper way ng paglagay nitong hood damper. Ayun, gayahin nyo yung ginawa ko, 'di ba? Kita nyo, 'di ba? Oh. Pogi. Ang linis tingnan, no. Tsaka kita nyo, 'di ba lapat na lapat yung surface nung bracket tsaka nung mount. Kaya ayun, goods. Ganda ng gawa natin ngayon. At mabilis lang, wala pa tayong 30 minutes. So, remind ko lang na double check nyo kung ibang kotse hindi Corolla yung gagamitin nyo. I mean, hindi Corolla yung lalagyan nyo ng hood damper. Double check nyo lang guys yung bracket, pag-aralan nyo munang maigi or tumingin kayo sa reviews na kung saan parehas ng kotse nyo yung bibilhin nyo na hood damper. Kaya yun lang yung tips ko then, and enjoy. So bigyan ko kayo ng example. Pag sinabing, sir, anong laman ng engine bay nyo? So pop the hood nga. O sige, pop the hood. Wow, ang pogi. So ayun lang yung yabang doon. Wala siya. Plus 10, hindi, plus 3 horsepower siya kasi kulay red. Before tayo mag-change oil, napansin ko kasi hindi na umaangat itong si Jacko. Ito yung crocodile jack nating pangmalakasan na ngayon palyado na. So dahil siguro may hangin na dun sa may pump niya. Kita nyo naman, twin pump yan, twin pump. Nakita ko lang sa YouTube kung paano gagawin. I-fill lang daw nitong ATF fluid or power steering fluid kasi yung mga yun daw ay hydraulic fluid daw yun. Kaya same material siya halos para dito. Pero meron daw kasing talaga, hydraulic fluid yung tawag. Pero pwede na daw i-consider yung ATF or power steering fluid para dito. Pag natanggal nyo na yung screw, bubuksan nyo lang yung bolt dito gamit yung Allen key. Kita nyo sumisirit. May hangin kaninang lumabas, di nyo lang nakita. Then saka nyo lalagyan nito. Kantuin ko na lang. Tingnan nyo yung nangyari kay Jacko. Diba? Ngayon ko na lang ulit siya nakitang gana na tumodo yung pag-angat niya. So ginawa ko lang, nilagyan ko lang na nilagyan dito. Pero mas madami pa ata yung natapon na fluid kaysa sa kasi ang lit lang. Tapos i-jack nyo lang siya ng i-jack. Abang pinapump nyo siya, ayun, hinihigop nyo yung oil. Then kayo maglalagay lang hanggang sa hinihigop niya. Hindi naman siya babalik unless luwagan nyo ulit yung pump. Kasi yan, nakalock yan ngayon Kumbaga nakasarado. Kapag binuksan nyo yan, yung counterclockwise nyo, parang paano yung ibababa. Saka magbubulwakan ulit yung mga fluid. Kaya wag nyo gagawin yon. Ayan, dapat nakalock lang siya. Then kapag i-unlock nyo na, ibabalik nyo na siya sa dati yung para bumaba. Ayun, siguraduhin yung nakasarado siya kasi promise. Sige, pwede nyo namang subukan pero sayang yung langis nyo, then magpapump ulit kayo. Kaya ayun, i-bolt nyo muna. Let's see kung effective ba yung ginawa natin.
Ayun, nabalik na siya. Tama. Ibig sabihin, may fluid nang tumutulak sa kanya. Yun. Try ko ulit siyang buksan. Pasingawin natin kasi meron pa itong sisingaw dito. Tingnan nyo. Ito yung hangin na pinapump. So para lang nagbe-brake bleeding tayo. Nagtatanggal ng hangin. Eh wala na. Grabe, ang ganda ng tindig ni Jacko. Kaya siya Jacko kasi Crocodile Jack. Tapos Inco yung brand. Jacko. Once na okay na siya, ibabalik nyo lang yung dati yung tinanggal na 4 na screw. Pinangalanan ko na siya ngayon kasi most of the time na pagkakalikot natin, lalo na sa pangilalim, gagamitin natin si Jacko. Kaya yan, magiging part siya ng family natin dito. What's up, Jacko? Tingnan nga natin kung effective.